Happy New Year! May ilang bagay akong gustong i-share, mga minamahal na tagapakinig ng salita ng Diyos at sa Kanya'y umaasa. And hopefully, I pray, makatulong sa ating lahat to na harapin ang bagong taon na puno ang puso natin ng pag-asang mula sa Panginoong Hesus. Ito ay kinuha ko yung 2 points. Kinuha ko from isang article. Gusto ko i-share sa inyo, dinagdagan ko ng 2. Dalangin ko makatulong para sa ating lahat. 4 things we must remember this coming 2024. Una sa lahat, change your focus. Kailangan mag-iba na tayo ng focus and quit looking behind and start looking ahead. Ito ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ma-prioritize natin yung mga bagay na dapat paglaanan ng panahon. Andiyan ang ating mga mahal sa buhay at sila din para sa ating mga buhay. Mahalaga sila. Quit looking behind and start looking ahead. Move on to new things you have in Christ. Parati nating paalalahanan ng sarili natin kung ano yung na-accomplish ni Lord Jesus sa mga buhay natin. You are in Christ. He is the head. You are the body of Christ. And ikaw ay nagtiwala sa Panginoon. God is always living inside of you. May application dito. Basahin ko. The question is not what has God done. The question must be, what is God doing in your life right now? Ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon? Pangalawang question, what is it that you want Him to do in you? Ano naman yung gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo? Ito yung number 1 na dapat nating i-take note. Pangalawa, you cannot allow your past failures to possess you. By God's grace muli, i-lift up natin sa Panginoon kung ano man yung ating karanasan na hindi maganda, nakapag-down sa atin, nakapagpalungkot sa atin, na nakagawa tayo ng mistake, gawa tayo ng kasalanan, pagkakamali. Kinuha ko rin yung isang quote dito. Cannot allow your past failures to possess you. God was not condemning us for our past. Look to Christ. Mag-focus tayo sa inalay ni Kristo sa ating mga buhay. We could do nothing to change it. Ang Diyos lang makakapag-restore sa ating buhay. Instead, God was holding out the hand of hope. He is in effect saying, forget about your past. I am giving you an opportunity to start over. Learn from the Word of God. Sa mga mistake natin, still confess what Christ did for you. In this way, mapapangalagaan natin yung ating damdamin at buhay, kaisipan sa Diyos. You became the righteousness of God in Christ. God is a God of hope and giving us an opportunity daily sa buhay natin. Pangatlo, ask God's wisdom daily. Hingin natin sa Panginoon. Hindi yung alam ko na ang gagawin ko, kundi patuloy tayong makipag-ugnayan sa Kanya. Ang pakikitungo ng Diyos na gusto niya sa ating buhay ay parang katulad ng isang pamilya. Pamilya ang turing niya. Siya ay ama at tayo naman ay mga anak niya. Meron tayong tagapagligtas na si Jesucristo, ating manunubos. Hear Him through Christ, the wisdom of God in you. Learn to hear the Word of God sa ating mga buhay. Pakinggan natin siya. He is already inside of you. He is the wisdom of God na nasa buhay mo. Allow God to lead you pagpasok ng bagong taon. Sabi sa Proverbs 3:16-18, ang halaga ng wisdom sa buhay ng isang tao
dinidescribe ng Word of God ang wisdom. In her right hand, ang wisdom sa kanyang kanang kamay, she is holding a long life. And sa kanyang kaliwang kamay, in her left hand, are wealth and honor. Wisdom makes life pleasant and lead us safely along. Wisdom is a life-giving tree, the source of happiness for all who holds on to her. Mga minamahal na tagapakinig ng salita ng Diyos, umaasa sa Panginoong Hesukristo, unahin natin na makita, maging aware tayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang wisdom of God sa ating mga buhay. At wag nating unahin, wag tayong magkaroon ng pagkakamali sa priority na to. Pwedeng unahin natin, isipin na mahalaga ang wealth, and then honor, and then yung long life. Unahin natin dapat ang wisdom, Christ in you. Maging aware tayo dyan daily, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Pang-apat, God is the source of hope. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sa pagpasok ng bagong taon, tumingin tayong palagi kay Kristo, pakinggan natin ang lahat ng mga kasulatan na nagsasabi patungkol kay Christ na kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Tingnan natin ang Romans 15:13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. At naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Napakaganda nito. Sa tuwing binabasa ko to, ang pag-asa'y nabubuhay sa aking kalooban, sa aking puso, sa aking bagong nilalang kay Kristo. Ito ang magiging mitya upang makapagpatuloy tayo sa buhay, mga minamahal na kapatid at nakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya sa bagong taon, huwag natin kalilimutan ang 4 na bagay na ito. Una sa lahat, konting review lang, change your focus. Pangalawa, you cannot allow your past failures to possess you. 3, ask God's wisdom daily. Hear Him through Christ. 4, God is the source of hope. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tuloy na patnubayan tayo ng Diyos na mapangalagaan ang puso natin. Dahil ito ang una na apektuhan, sumasabay ang ating damdamin, emotion. Thank God, suotin natin yung breastplate of righteousness. Sabi sa Ephesians, and confess daily that you are the righteousness of God in Christ. He who knew no sin has become sin for us, so that we might become the righteousness of God in Christ. Amen. Hindi kayang i-undo ni Satan kung anong ginawa ni Christ. Christ is more powerful than Satan. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, gusto ko kayong ipag-pray. Ayong lahat ay umaasa sa patuloy na ginagawa ng Diyos sa mga buhay natin. Gusto ko kayong pag-pray. Father God, maraming salamat sa buhay ng bawat taong umaasa sa iyong anak na si Jesus. Andirito kami, Panginoon, upang patuloy na sariwain ang presently na ginagawa mo sa buhay namin. Maraming salamat dahil ito yung pinaka-importante para sa iyo sa buhay namin. Panginoon, salamat po. Tulungan mo kami sa anumang past failures, discouragement, mga naranasan namin nakaraang taon. Patuloy na ang pag-asa na nagmumula sa iyo ang tinitignan namin. Sabi ng iyong salita, we are to focus our eyes kay Christ, the author and finisher ng aming pananampalataya. I speak blessing dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay ng bawat pamilya, mga magulang, mga kabataan, mga bata, Panginoon, na sa iyo ay umaasa at nananalig. Salamat sa buhay ng iyong mga anak na pinangangalagaan mo. Sa iyo nanggagaling ang pagpapatibay ng loob at kalakasan ng loob. Maraming salamat. Lord, all glory ay sa iyo lamang.
Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli, maraming salamat sa Panginoon at sa Kanyang ginawa sa ating mga buhay.